Okay guys, mag-i-splice tayo po ng wire. So, una, yan yung mga gamit na nakita. Then, kailangan natin sukatin. Susukat tayo ng tamang laki o yung desired na laki ng iyong eye. Then, magmamarka tayo. Mamarkahan natin yung choice natin na size ng eye. So, importante yung marka na yon because dun sa marka na yon, paghihiwalayin ko yung 6 na strand, sa pamamagitan ng pagkuha ng dalawang magkadikit. Kahit saan dun, basta magkadikit dalawa, So, since 6 siya, kunin mo yung dalawang magkadikit, hiwalay mo hanggang dun sa mark. So, tawag ko dito 4-2 technique. 4-2. So, 4 saka 2. So, tatanggalin mo siya hanggang dun sa mark na yon, yung tinuro ko. Then, yung sinukat mo na laki ng eye, gagawin mo ngayong ilulop mo na, yung laki na eye na gusto mo. So, dapat pag bend mo ng wire, yung dalawa nasa ibabaw. Yan, nasa ibabaw siya, So, yan. So, yung laki kanina na eye na sinukat ko, gagawin ko ngayon into reality. Yan. Yan. Yan na yung gusto kong laki. So, pwede mo rin siyang paliitin, pwede mong palakihin. So, makikita ng pag-adjust ng 4. So, yung dalawa lang ang iikot mo doon sa 4. So, mangyayari yan, ibabalik mo yung dalawa doon sa 4, mapoform ulit siya na buong wire. Yan. So, kaya matibay siya. So, this technique ay recommended pagka ikaw ay gagawa ng mga eye. Yan. So, magandang pang-secure, Kasi, nakakonect na yung 4 at 2, Yan. So, suot pa hanggang marating mo na yung kanyang sagad ng 2, Then, yung 4, susuot mo rin siya, Kulang siya ng isang suot. Mas maganda yun na kulang siya kaysa sakto kasi para makuha mo yung perfect na loop. Yan. So, yan. Nakita nyo, magkahiwalay sila 4-2. So, syempre, una natin ipapasok dyan yung dalawang wire. Yan. Ito, may mamarkahan ako dun. Ang tawag ko kasi dito, B technique. Yan. As in, voltage pipe, Yung B na yun, yun yung susundutin natin, Yun yung ating kukunin yung B na yun, yung dalawa. Ibig sabihin, kasi ito yung yung international splice kasi itong method na to. So, once na sinabing international, dalawa palagi ang susundutin. So, yun, binigay ko ng technique yan, yung B. So, guguhitan mo yung letter B na nakikita mo as in voltage pipe, Yan, as in B. Yan, yung nakikita mong B. Yan. So, yun ang iyong papasukan. And of course, unahin natin dalawa. Palaging inner, Yung ginuhitan ko na nasa unahan, yun lagi ang unang ipapasok. So, international round to. Maganda to. So, kahit sino pwedeng gumawa nito. So, subaybayan nyo lang to sinasabi ko sa video. Then, papasok natin yung una. So, pag ganito kalaki na wire, mga 10 mm ang diameter. The best dito gamitin, yung ginagamit ko dito, screwdriver na minus. Yan, screwdriver. So, siyempre, lalagyan natin ng counting tape yung dulo para hindi sumabit. Yan ang purpose ng paglalagay ng tape dun sa dulo. Yan. So, para hindi sumabit dun sa pagsusuot natin. Yan. Papasok na yung dalawa. Yan. Papasok dun sa dalawa pala, Yan. Ito yung unang pasok. Yan. So, unang pasok. Yan. Medyo matigas lang siyang hilahin, guys, dahil ito yung tinatawag na integrated wire rope core. Ang kanyang core ay wire din. So, ipapasok mo naman yung ikalawa.
Yan. So, ganun pa rin, no? Yung letter B, yun, makikita mo yung shape B, ano? Dun sa dalawa yung susundutin mo. Yan, o, dalawa yan. Yan. So, yan, kino-close up ko yan. Yan, dalawa. So, sunod-sunod lang yan. So, once na nalagyan mo na ng tape, pasok na uli siya. No? Yan. So, mamaya, i-close up yan ng konti para makita nyo kung ano ba yung sinasabi kong B na yan, no? Yan. Okay, ikalawang pasok na to. Yan. So, since international round siya, parang yung kung mapupunan nyo sa kanyang tawag ng splice, no, nandun na yung procedure. Kasi pag sinabing round, paikot. So, hindi tayo alis dyan sa sinusundot na dalawa, no, yung B na tinatawag ko, no. Yan, ito yung sunod na B. Yan. Okay, yan. So, paikot. Sunod-sunod lang hanggang maubos yung 6. Ayan, o. Ayan, o. Guguhitan ko yung susundutin. Yan, o. Yan. Palaging yung dalawang yun. Susundutin. Yan. Dalawahan, o. Dalawahan lang siya. O. Ayan. So, eto, tinitrace ko yung unang ipapasok dun sa 4. Yan. Importante kasi marunong ka mag-trace. Kasi kung kakalasin mo siya lahat, mahirap siyang gawin dahil mag-iwaiwalay, malilito ka, no? So, kaya kailangan pag nagtatanggal ka ng ipapasok, isa-isa lang, no? Tulad yung ginawa ko rin doon sa dalawa, isa muna, tapos isa. Dito naman sa 4, mauna muna yung isa. Yan. So, yung palaging pinakauna din, no? Pinakauna palagi. O, yan, no? Yung papasukan, guguhitan ko. Yan siya. Yan. Okay? So, yun. Yung dalawa na yun. Okay? So, tuloy-tuloy lang yan. Once international, dalawa lagi yung sinusundot. So, may katigasan siya, guys, no? Kasi, yun nga, IWRC kasi yung napili ko na wire. No, mas magaang sundutin yung mga angkor ay rope din. Yan. So, ito, since siya, IWRC medyo matigas. So, ang direction, kung napupunan nyo, isa lang yung direction yan, ha? So, kahit ano pa ang gawin mong splice, kahit pa yan ay Japanese, international round, international square, isa lang ang direction yan. Yan, ha? Yan lang ang direction. So, yun nga lang, medyo may katigasan yung wire pagka ganyan klase ng wire. No? So, yun, tuloy-tuloy lang, guys, no? Tuloy-tuloy lang yung sinusunod ko, no? Yan. So, ganun yung pag-splice ng international. Yan, no? Yung ika-4 na yan. No, pasok na natin yung 3. Yan. So, ika-4 na siya. Yan, ika-4 na yan. So, number 4. So, tuloy-tuloy lang yan. Dun sa sinusunod natin na dalawa, no? So, again, magkakalimutan lagyan ng tape sa dulo para mamaya mabilis na sa sunod nating pasok. Ayun, no? Kita nyo, yun yung ginuguhitan ko, yun yung kasunod, no? Na papasok. Yan. Mas maganda sana kung nakuklose mo. Kaya nakikita nyo sinusundot. Dalawa lang yan. Ayan, no? Okay. Yan. Okay, yun. Pang-4. Yan, pang-4 yan sa mga sinundot natin. Yun. Okay, yan, number 4 na yan. So, saka ang technique paghihilahin, kung nakikita nyo yung loop niya, yung bilog, ang hila niyan dapat, kaya nahihirapan itong umila, malayo siya, no? Dapat papunta dito sa bilog. Yan. Yan, punta sa bilog. No? So, hindi mo madadaan yan sa lakas ng hila. Pag tama yung posisyon ng hila mo, madali mo siya mapatikit. Okay? Yan, dalawa na lang. So, dalawa na lang ipapasok natin. Ito na. Yun, may narkahan ko na dalawa. Then again, yung ipapasok doon, yun, dalawa na yun. No? So paikot-ikot lang yan. No? Uulit-ulitin mo lang yung sequence na yan. B, pasok.
B, pasok. Sabihin ng B, dalawa, di ba? Yan. Dalawa kasi magkabihan dyan eh. Yung tulad ng pinakita kanina sa unahan. Yan, number 5 na to. Yan. So, tapos ipasok yung number 5. Yan na. Yan. Medyo tumitigas, no? Ayan, number 5, no? So, number 5 wire na yan. So, isa na lang, no? Pag nahila yan, isa na lang. Okay, yun. So, kailangan hawakan, no? Pero kung ito yung ordinary wire, madali lang, no? Kahit solo ka. Yan, madali mong ma-splice yan. So, ganoon talaga itong IWRC, medyo matigas. No? Yan, ito na yung last. No? And yung kanyang laman sa loob, pinuputol na lang yan. Ayan, kikita nyo naman yung bin na tinatawag ko. Yan, yung dalawa. Yan, last pasok na to. No? So, baga pag naipasok tong last na to, tuloy-tuloy lang yung letter B na yan, hindi ka lalayo dyan. Yan. Hindi ka nalalayo dyan, okay? This is the last one. Pasok natin yung last. Okay, yan. Okay, yun. So, after inserting yung pinakahuli na yan, medyo kaunting tisa lahat, no? Umpisan mo dun sa unang pinasok. O, yan, last na yan, no? So, yan. Yan. Hilahin yan, tapos pagkahila yan, tisa dapat, no? Tisa. Then, ikot, no? Yun. So, ihiwalay mo yung core or putulin mo na. Yan. So, dapat kada pasok ng isang round, tinatighten mo yung hinihila-hila mo. And then, umpisa ka ulit doon sa pinaka-unang pinasok kanina. Yan yung hinawakan ko sa kaliwang kamay ko. Yan. So, tuloy-tuloy ulit yan. Ganon. So, nakikita niyo yung may buka na yun. Yun, no? Yun, letter B. Letter B yun, pag doon ka nakatingin sa opposite ng pagkakahawak mo. So, laging pinakamababa naman yung ipapasok mo. Yun yung nauna kanina. Yan. So, actually, itong international round, mas madali itong sundutin sa lahat. So, kaya nga na nakikita niya tumitigas dahil yung klase ng wire na ginagamit natin. No? Yan. Okay. So, umpisa uli yan ng number 1, no? So, tapos na tayo ng first round. Then, ito, second round na yan, no? Yan. Yan, second round. Yan. Okay, so, ang dali lang kayo. So, kayang-kaya nyo itong practice. So, ingat lang. Pag sumusunod na gano'n, dumudulas. No? So, gano'n talaga. Pag matigas ang wire, pag sundot mo, dumudulas. Kaya dapat, for safety, yung wala laging taong nandiyan sa kabilang side. Yan. Okay. So, medyo tumigas yan nung naka-isang round o dalawang round. Yan. Okay, medyo nahirapan tayo dun sa yan. Ayan, okay. So, bumitaw uli. Lalo pagka medyo napapagod na yung kamay mo, yun ang problema yan. So, sa unang pagsundot-sundot mo, mabilis lang yan dahil malakas pa yung yung pulso mo, no? Malakas pa yung grip mo. So, habang tumatagal, napapagod din yung kamay, no? Yan. So, ito yung number 1 ulit. Yan. So, tatapusin mo ulit yan, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yan, no? 6 strand yan. So, hanggang kung ilang pasok ang gusto mong ipasok, yun, makukuha mo na yan, no? So, suppose, pag natutunan nyo to, maganda, practice, no? Kasi pag hindi mo pinapractice yung isang bagay na natutunan mo, madalas makakalimutan.
Yan. Kaya napaka-importante nung pagka-practice. Yan. Nakita nyo, para lumuwag ang ginawa namin, tinitwist ng kaunti. Yan, tinitwist. Siyempre, pag tinwist mo, luluwag yan. Okay, yan. So, we call it international round. Ayun, number 2 na. Yan, number 2. Okay, yun. Then, yung number 3 naman. So, di ba, ganun din kanina, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Basta yung dalawa ng wire, ang sunod mo, international yan. Yan. Pasok natin yung number 3. So, minsan madaling sundutin pagka maganda yung kawaw ng wire. Minsan naman mahihirapan. So, ibig naka-ipit, no? Ipit. So, depende sa klase kasi ng wire yan. Yan. Okay, yun. Number 3. Pagkatisa ng number 3, ganda na yan. Yan. Okay. So, after nitong international round, may susunod natin dyan yung international square. Yan siguro ang susunod kong video. Then, pag nakapasok ka dun sa required mo, no? Kung 3, 4 pasok, yan, saka mo siya papaluin. So, ang pagpalo, palaging pamula dun sa I. Pamula, ang takbo ng pagpalo, no? Yan, then puputulin na yung mga sobrang wire dyan, no? Lalo na yung inner core. Yan. Putol na lang yan, puputulin natin. So, sa pagkaputol naman, huwag isagad. Kasi pag sinagad mo, minsan kumakalas yung splice. Yan, importante rin yung pagpapalo, no? Kailangan pinapalo mo yung wire mo para dikit yung pagkaka-splice mo. Ayan, guys, ang ganda, no? So, putulin na yan. So, pagka nagawa mo ng ganyan kaganda yung splice mo, parang gawa ng machine. Machine na may diferensya. Hindi. Maganda yan. Pagka ganyang resulta na. Yan. So, sa pagpuputol, yan, gumamit lang kami ng sinsil. Yan, sinsil ang ginamit namin. Normally, maraming pwede tayong gamitin dyan. No? Meron tayo dyan sander. No? May bala yun, circular, pwede mong gamitin. So, since parang hindi available yung mga bagay na mga gamit na binabanggit ko, so ito yung mano-mano style. No? Gagamit ka ng sinsil. No? 6 lang naman yan. No? Yan, no? Dali lang yung putulin. So, yan, pinalagyan ko ng kaunting allowance para hindi mahugot. Importante kasi yung allowance niyo, no? 1 palo lang. Okay, yan. So, after nyan, meron ka ng available na na pwede mong gamitin. So, hindi yung nilalagyan lang ng wire clip. So, pwede rin yun. So, yan. But nowadays,